Isa sa mga pinakamakasaysayang kabanata ng ating paglalakbay tungo sa kasarinlan ay ang kinahantungan ni Andres Bonifacio. Hayaan natin si Xiao Chua ang magkwento sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Mahuling araw ng Abril 1897, tumungo sa Indang, Cavite ang mga tagasunod ng Supremo Andres Bonifacio upang humingi ng pagkain. Ngunit, inudyok ni Severino de las Alas ang bayan na huwag kilalanin sina Bonifacio. Matapos nito, kumalat ang balita na si Bonifacio raw ay upahanda ng mga praile sa paggawa ng kaguluhan at nag-utos sa kanyang mga tao na sunugin ang mga bahay, simbahan at kumbento ng Indang. Sa isang pelikula, ipinakita si Bonifacio bilang isang salbahing tao na ngunit, sa sulat mismo ni Bonifacio kay Emilio Jacinto, kanyang sinabi, tungkol sa pag-iipon ng salapi, ay naakala kong hindi kailangan ng tayo'y magpalimos, kundi ang nararapat ang tayo'y humingi o sumamsam sa kanino pamang mayaman. Kailangan maintindihan na ibang panahon ng himagsikan na tinatawagan ng bayan na magbigay sa mga revolusyonaryo. Ngunit, iba pa rin ang kikil at iba ang hingi. Ano man, nang isumbong ni De las Alas kay General Emilio Aguinaldo ang mga usap-usapan na ito, inutusan niya si Coronel Agapito Bonzon alias Coronel Intong na pangunahan ng pag-aresto kay Bonifacio sa Limbon, Indang, Cavite, 116 years ago sa Sabado, April 27, 1897. Ikinubli na Intong ang intensyon at nang umabot sa kampo ng Supremo, magiliw silang sinalubong. Pinakain pa at nag-heart-to-heart talk pa si Bonzon at Bonifacio. Inalok pa si Bonifacio ni Bonzon na maaari silang manirahan na magkasama sa Indang na sagana sa bigas. Sabi ni Bonifacio, thank you na lang. At sinabi, ano doon? Hindi siya tinrato ng mabuti. Ayaw na daw niya silang makita. Pabalik na kasi ng Maynila at Morong sina Bonifacio. Bago matulog, nagbigay ng mga yosi si Bonifacio sa mga tao ni Bonzon. Kinabukasan, binabaril na ng mga tao ni Bonzon ang mga tauhan ng Supremo. Na sumagot din ang putok. Nagulat ang Supremo at lumabas sa kanyang kubo, pumagitna sa nagbabarilan. Pinigilan ng kanyang mga tao sa pagpapaputok. Nang may sumigaw, humarap ang walang hiyang Supremo na nagtakas ng aming salapi. Kanyang sinabi, mga kapatid, ako'y walang ginagawang kawalanghiyaan at walang salaping tinatakas o itatakas man. Nang barilin ng tao sa kanyang likuran, sinabi ni Bonifacio, mga kapatid, tignan ninyo't atin ding kapatid sa inang bayan ang inyong napatay. Sugatan sa bala sa kanyang kaliwang balikat, nilusob at tinalunan siya ni Ignacio Paua ang purong dugong Tsino sa himagsikan at sinaksak sa lalamunan at leeg sa bandang kanan. Nahilo at sa salumpit ng sariling dugo, siya ay bumagsak. Pasanan niya ang Supremo kung hindi napigilan. Patay sa pagkabaril ng kapatid niyang si Ciriaco at sugatan naman si Bonifacio kasama ang isa pang kapatid na si Procopio ay nadakip. Si Gregoria de Jesus, ang 22 taong gulang na may bahay ng Supremo, ay ipinanhi sa isang taong walang bahay ni Intong at pinangtangkaang gahasay. Ano ang magiging kapalaran ng ama ng himagsikan at sa kanyang pamilya? Siya nag-adhika ng kapatiran ng bayan. Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.